si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Luzon, Visayas, and Mindanao. Milyong-milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC ang nagtipon sa iba't ibang panig ng bansa para sa tinawag nitong Rally for Peace. Wala umano itong halong politika ayon sa INC na nauna na rin nagsabing pagsuporta ito sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Dinaluhan din ng ilang mambabatas at mga kaalyado ng mga Duterte ang isa sa mga pagtitipon. Ang sitwasyon sa Quirino Grandstand sa Maynila, tinutukan live ni Chino Gaston. Chino! Mel, Emil, Vicky, sa huling tala ng pulisya, umabot sa mahigit 1.5 million ang crowd estimate sa National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo dito sa lungsod ng Maynila. Kita na ang dagat ng tao sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand bago pa mag-alas 10 ng umaga sa drone video na ito ng Manila Police District. Pagsapit ng alas 11 ng umaga, lalo pang dumami ang tao sa drone video na ito mula naman sa INC. Ang National Rally for Peace ay nauna ng inanunsyo ng pamunuan ng INC noong Disyembre bilang suporta raw sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment na isinusulong laban kay Vice President Sara Duterte. Kahit alas 3:30 pa ng hapon ang simula ng programa, maagang nagdatingan ang mga miyembro ng INC. Ang ilan galing pa sa mga probinsya. Bit-bit ang mga tarpaulin at mga placard na nanawagan ng pagkakaisa at kapayapaan ng mga dumalo alang-alang daw sa kapakanan ng bansa. Ang Iglesia ni Cristo po ay nakikipag-isa sa pamamahala sa layuning magkaisa ang sambayan ng Pilipino po at maging payapa po ang ating bansa. Ang iba naman may panawagan para sa pagtigil ng anumang tangkang impeachment laban kay VP Sara. Pumapanig lang po kami ayon po sa sinasabi ni Bongbong Marcos na no to impeachment po. Unahin ng taong bayan, unahin ang mga problema ng bansa, unahin ang bago po ang mga kanya-kanyang pansariling mga pakinabang. Nakita rin dito sa pagtitipon ang ilang mambabatas na kaalyado ng mga Duterte, kabilang na sina Senador Robin Padilla at Ronald Bato de la Rosa at Congressman Rodante Marculeta. Naroon din si Senador Francis Tolentino. Sabi ng pamunuan ng INC, walang halong politika ang pagtitipon, bagamat hindi nila pipigilan ang sinumang nais na makilahok. Dahil sa pagtitipon, walang pasok sa eskwela at mga opisina sa lungsod ng Maynila, Pasay at Quezon City ngayong araw. Ilang kalsada rin sa Maynila ang isinara. Mula Espanya Boulevard, tukod na ang traffic mag-alas 9 ng umaga dahil sa dami ng mga sasakyang papunta sa Quirino Grandstand. Pinayagan ng mga bus at sasakyan na mag-park sa gilid ng kalsada hanggang sa pagtawid ng Quiapo Bridge at sa panulukan ng Rojas Boulevard. Bukod sa mga tauhan ng MMDA, Manila City Hall, PNP, PCG at AFP, nangasiwa din sa traffic at kaayusan ang sariling volunteers ng INC. May mga volunteer emergency medical personnel din at libreng pamigay ng mga tubig at pagkain. 5,000 pulis mula sa NCRPO, Region 3 at 4 ang naideploy sa mga lansangan sa Quirino Grandstand, sa Liwasang Bonifacio at maging sa Mendiola Bridge. Sinasabing isa ito sa maimpluwensyang grupo kapag eleksyon sa Pilipinas ang pinag-uusapan dahil sa sinasabing block voting o mano ng grupo at pag-endorso ng mga susuportahang kandidato. Sa programa kaninang hapon, ipinunto ng mga opisyal ng INC ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa bansa. Nagpaalala rin sila sa tungkulin ng mga nasa posisyon ng kapangyarihan na maglingkod para sa kapakanan ng mamamayan at hindi para sa pansariling interes. Bago mag-alas 6 ng gabi ay natapos na ang programa dito sa Quirino Grandstand at nag-uwian na rin ang mga miyembro ng INC. Sa isang mensahe naman, nagpaabot ng pasasalamat si VP Sara sa Iglesia ni Cristo. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. May mga pagtitipon din bilang pakikiisa sa National Rally for Peace sa ibang bahagi ng bansa. Sa Davao City, nasa 300,000 hanggang 500,000 ang lumahok sa Peace Rally. 10 kalsada ang pinasara
pero may mga alternatibong ruta naman. Libo-libo rin ang nakiisa sa Peace Rally sa Cebu City, kabilang ang mga nasa venue na kagabi pa. Hanggang 16,000 naman ang nagpunta sa Peace Rally sa Ormoc, Leyte. May mga pagtitipon din sa Ilagan, Puerto Princesa, Butuan at Pagadian. Buena manong good news ang bawas singil sa kuryente ng Meralco ngayong Enero. Posible pa yang masundan sa susunod na buwan. Nakatutok si Maki Pulido. Matapos ang magkakasunod na gastos ng Pasko, may konting pahinga sa babayarang Meralco bill nitong Enero. 22 centavos per kilowatt-hour ang bawas singil o katumbas ng 44 pesos na bawas sa kabuang Meralco bill kung 200 kilowatt-hour ang konsumo. Pangunahing dahilan ang pagbaba sa singil ng generation charge. Bagamat merong upward adjustment na 56 centavos per kilowatt-hour sa power supply agreements, overall po ay reduction pa rin po ang nangyari sa generation charge. Gumanda yung supply situation sa Luzon Grid dahil malaki ang binaba ng demand dahil nga sa holiday season, ang peak demand ng Luzon ay bumaba ng 471 megawatts. Konting good news yan para sa negosyanteng si Herbert dahil bahagyang humina ang bentahan ng milk tea pagkatapos ng Pasko. Mababa pa po siya. Mas okay po yun kasi po mas magkakaroon po kami ng extra income na. Pagsapit naman ng Pebrero, may ipapatupad pang one-time refund ang Meralco. Ito yung nasingil ng pambayad sana sa mga regulatory reset experts ng Energy Regulatory Commission pero hindi nagamit ang pondo. Yun nga lang, may dagdag singil din. Sa Pebrero, sisimulan ng singilin sa consumers ang pinambili ng reserbang kuryente ng NGCP noong nakaraang taon. Pero dahil may one-time refund ang Meralco, posible pa ring bumaba ang singil ng kuryente sa susunod na buwan. Nasa 10 centavos per kilowatt-hour ang pwedeng pagbaba dahil may 22 centavos per kilowatt-hour na one-time refund ang Meralco kahit na nasa 12 centavos per kilowatt-hour ang sisingilin ng NGCP sa mga Luzon consumers simula Pebrero. Pero sabi ng Meralco, kailangan mo nang hintayin kung magkano papatak ang generation charge. The bigger factor really is the actual generation cost that we will be waiting for next month. So malalaman siguro natin yon towards the end of the month or towards the first week of February. Bukod dyan, may inaabangan pa ring refund ng Meralco na maaaring makabawa sa singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Galing ito sa sobrang singil ng Meralco mula noong July 2022 dahil sa pagkaantala ng regulatory reset ng Energy Regulatory Commission o yung kwentahan kung magkano ba dapat ang isingil sa mga electricity consumer. Malaking bagay ito para kay Edna. Ano man daw kasing matitipid sa mga bayarin, dagdag pambili ng gamot para sa anak na PWD. Nangalakal ako parang makabili na gamot. Padalawa-dalawang piraso, 3. Makaraos sa pang araw-araw. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pinaiimbestigahan na ng Cebu City Hall ang nahulikam na rambulan sa isa sa mga aktibidad ng Sinulog Festival sa Cebu. Hoy! Naibata! Hoy! Hoy! Buwanga! Nagkabulan, nagbatuhan at nagsuntukan ang mga sangkot umanong kabataan sa barangay Sambag 1. Sa inisyal na investigasyon, napag-alaman na mga props men sila ng 2 kalahok sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Nagsimula umano ang alitan sa loob pa lang ng Cebu City Sports Center kung saan magkasunod na nag-perform ang 2 contingents. Ipinapatawag na sila ng pulisya sabay sa pagsisiguro na hindi na mauulit ang insidente lalo't sa linggo na ang taunang Sinulog Grand Parade. Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China bilang pagtutol sa pananatili ng tinaguriang monster ship nito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Papalitan din ang barko ng Philippine Coast Guard na nagbabantay rito matapos mag-overheat. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ika-10 araw na ito ng tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Namataan ito kaninang 1:00 ng hapon sa layong 66.69 nautical miles sa Pundakit, Zambales. Paikot-ikot daw malapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal at sa coastline ng Zambales.
Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpadala na sila roon ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid kasabay ng pagradyo at pagpapaalis sa mga Chinese Coast Guard vessels. Pero nag-deploy rin ang China ng helicopter sa lugar. Nauna nang napalayo ng BRP Teresa Magbanwa ang China Coast Guard pero nagkaabirya kanina. This early morning, BRP Teresa Magbanwa experienced overheating of its auxiliary engines. That's why it returned to the port of Bataan. That is primarily the reason kung bakit ang China Coast Guard was able to once again come near at a distance of 67 nautical miles. Papalit ang BRP Gabriela Silang na halos kalahati lang ng monster ship ng China. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa na rin ng maritime patrol ang aircraft ng PCG na may kakayanan magpadala ng radio challenge sa China Coast Guard vessel. Despite of the discrepancy of the size of the monster ship, the Philippine Coast Guard remains to be committed in deploying our vessels. Tinawag namang iligal na aksyon ng National Maritime Council ang pananatili ng China Coast Guard at naghain na ang Pilipinas ng diplomatic protest para tutulan yan. Partikular ang presensya at aktibidad ng Chinese Maritime Forces at militia sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Labag umano ito sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at ang 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sinampahan ng reklamo ng Justice Department ang 30 pulis na nagsabwatan umano kaugnay sa halos 7 bilyong pisong drogang nasamsam noong 2022. Pineke umano nila ang buy-bust operation at pag-aresto sa kanilang kabaro na sangkot. At may drogang hindi umano natunton. Nakatutok si Iman Mayrina. Dahil sa mga kuhang ito ng CCTV noong October 8, 2022 sa Tondo, Maynila, kung kaya naharap sa reklamo ngayon ang 30 pulis. Kita rito si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG habang inilalagay ang dala niyang paper bag sa kanyang sasakyan. Laman umano ang 2 kilo ng shabu. Kasunod dito ang pag-aresto sa kanya ng mga kabaro niya sa PDEG. Pero kita rin ang ilang beses siyang pinaglabas-masok sa opisina at ilang maleta ng pinaniniwala ang shabong inilabas at ang tila pinagparti-partihan at nilagay sa magkahiwalay ng mga sasakyan. Ang umano'y anti-drug operation hindi inireport at hindi rin dokumentado. Sa halip, idineklara ang isa umanong buy-bust operation bago mag-alas 5 ng hapon laban sa isang empleyado ng opisina na hindi si Mayo. Si Mayo naman pinalabas na nahuli di umano sa isang hot pursuit operation madaling araw kinabukasan. 990 kilos ang shabu na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso ang nabawi mula sa anti-drug operation. Tinatayang 400 kilo pa ang hindi na natunton kung saan napunta. Ang kunwaring buy-bust noong October 8 at kunwaring pag-aresto kay Master Sergeant Rodolfo Mayo noong October 9 ang bahagi ng mga basehan sa pagsasampa ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng mga sangkot na pulis. Inaalam din kung kalakaran na ang ganitong sabwatan ng pulisya. It seems that it became a standard procedure ng mga ilang elements ng PNP na magkaroon ng mga drug haul, re-report ng konti, ibobodega ang marami. It shows, that's why I said, a grand conspiracy of a criminal enterprise. 22 sa mga sangkot na pulis ang aktibo pa sa serbisyo. Bigay na po siya ng instruction po sa kanyang staff po na i-under restrictive custody na po itong 22 na active na PNP personnel at disarmahan na po pending the possible issuance po ng warrants of arrest. 5 naman ang retirado na, 2 na-dismiss at 1 nagbitiw na. Hindi pa rin sila lusot sa kasong kriminal na isinampa ng DOJ. Hindi rin lusot si Noy PNP Chief Rodolfo Azurin dahil siyang isinasangkalan ng mga nakatatao sa opisyal na may kinalaman sa operasyon. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag pero dati na niyang itananggi ang aligasyon ng cover-up. It is our theory, but not proven, na dahil sa reward system na ginawa ng instituted by the PNP when 2016 started, ang drug haul ay hindi nire-report. At tuwing may, dahil may reward, kukuha sila ng tingi, ilalagay doon, may reward, may accomplishment. So doon nagkaroon yung bodega, kuha, arrest, reward, promotion.
Parang gano'n na naging sistema. Pero giit kahit ng kasalukuyang pamunuan ng PNP na walang ganong kalakaran sa pulisya, noon man o ngayon. Hindi po ito institutionalized sa buong organization. No chief PNP, regardless of the present administration or the previous administration, will allow yung mga ganitong illegal scheme. Hindi na umano bagong galawang ninja ng mga tiwaling pulis o tinaguriang ninja cop sa mga anti-drug operations. Yun ba magre-raid o magsasagawa ng buy-bust at ang makukumpiskang droga, malit na bahagi lang idedeklara at itatabi para ibenta ang iba. Marami na umanong nasibak at nakasuhan dahil dyan na handang gawin ng PNP sa sino man nilang kasama na gagawa ng irregularidad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Umabot sa mahigit 30 ang arestado sa pagsisimula ng COMELEC gun ban. Kabilang ang isang opisyal ng gobyerno at isang sundalo. Yan at iba pang paghahanda ngayong unang Lunes ng election period sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa unang araw ng pagpapatupad ng COMELEC gun ban kahapon, 31 ang arestado sa mahigit 1,400 na checkpoint sa buong bansa. Sa ulat ng National Election Monitoring Action Center na nakabase sa Camp Crame, 26 dito ay sibilyan, 3 ang security guard, 1 ang appointed government official at 1 ang sundalo na nataong naka-off duty. 80 armas naman ang kumpiskado ng pulisya. Kaya paalala ng COMELEC, ang pwede lang magdala ng baril habang election period ay yung may mga gun ban exemption at yung mga pinahihintulutan ng batas na magbitbit ng baril. Hanggang June 12 ito ipatutupad. Good faith is not a defense. Ibig sabihin, kaya si hodang dala mo ang lisensya, kaya si hodang dala meron ka namang permit to carry outside of residence, wala ka namang exemption sa COMELEC, good faith is not a defense. Ang mga lalabag, maaring masampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Maaari silang maharap sa kulong na 1 to 6 years at pwedeng hindi na sila mabigyan ng lisensya ng baril kailanman. Ang mga taga-gobyernong mahuhuli maaari ding maharap sa kasong administratibo. Pangako naman ng PNP, titiyakin nilang wasto ang pagpapatupad ng checkpoint. Maglalagay din daw sila ng mobile CCTV camera sa mga checkpoint. May mga nagtatanong, pwede po bang kuhanan ng mga nakasakay sa sasakyan yung habang po sila ini-inspeksyon? Wala naman pong problema po yun kung sa tingin nila ay mas magiging ligtas po sila sa pagdaan po doon ay naiintindihan naman po kasi gusto rin niya po nilang i-document yung pag sila naman po yung ini-inspect. At ang utos po ng ating Chief PNP ay dapat po ay meron po silang mga suot na body-worn cameras. Kaugnay pa rin sa eleksyon, ipinakita ng COMELEC sa publiko ang final trusted build para sa automated counting machine at consolidated canvassing system. Ang trusted build ay yung pag-convert ng source code na ginawa ng mga programmer sa machine-readable code para daw itong matiyak na ligtas at hindi madadaya ang sistema. Matapos nito ay inilagay na ang USB sa envelope tsaka sinelyuhan at pinirmahan. Plano ng COMELEC na ilagay ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas para matiyak na hindi mapapasa kamay ni numan. Officially na turn over na sa atin ngayon yung certificate, yung envelope na naglalaman ng pagpapatunay na yung CCS natin kasama ang ating ACM ay walang nakitang problema, defects or dagdag or whatever. Ibig sabihin, handang-handa na ang COMELEC na gamitin ang ACM pati ang CCS consolidation para sa gagawin natin na mock election ngayon darating na Sabado. Matapos naman ang pag-anunsyo ni Narvacan Mayor Chavit Singson na umaatras na siya sa pagtakbong senador dahil sa kanyang kalusugan, sinabi ng COMELEC na dapat personal na humarap sa COMELEC si Singson para gawing formal ang kanyang pag-atras. Hindi na rin daw maaalis sa balota ang pangalan ni Singson dahil nagsimula na ang printing ng balota noong 6 ng Enero. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.